ug dinhi ning atong tulumanon. Inyong masayran ang kamaturan kay sa kamaturan. Okay, so sugda na karon ang pamahayag sa affirmative speech. Balikon ko ang topic, resolve that Sunday is Sabbath in the New Testament. The first 15 minutes constructive speech will be given by Brother Paul San Pablo Alima, Roman Catholic Defender. Ako na yung request niya. Sabay niya kay naidaghan itong matanaw. Balik. Gare. Atong hiyon dire sa atubangan nga murag lugaran sa nato Brad Jimmy, ari Brad Rooney, ari ta ari sa kilid. Kay na ito may son nga gusto mo tan-aw na sa tunga sa plaza. Nya natong uban nga gusto pag yung mas maka klaro paminaw, we are inviting you to come over dire sa sulod, ari sa kilid, pwede pa. So, time starts now. Daghang salamat no sa atong tinahod nga moderator o sa akong kaatbang niining maong diskusyon o kaninyong tanan nga niya misaksi niining maong religious dialogue mayong gabi kanatong tanan. Sumala sa tema nga akong pamatud-an, resolve that Sunday is Sabbath in the New Testament. Kini nga debate dili kini paghisgot mahitungod sa Saturday. Klaro ang topiko, ang Sunday, ang subject matter ni ining mao nga diskusyon. Ug ako kining proibahan in the New Testament. In the New Testament. Meaning dili kita maghisgot og Old Testament. Kay in the New Testament man ug wala kini referensya nga pagagamiton. Meaning, ang atong gamiton sa pagresolba niini mao mismo ang Bag-ong Testamento. Kini bang Sunday, Sabbath ba ni? Ang unang teksto nga akong kutloon sa Bag-ong Testamento gisulat gyud ni San Mateo. Si San Mateo usa ka Hudyo at the same time usa sa mga Kristiyano. Dinhi sa Great New Testament paminawin ninyo kung unsa ang gisulat ni San Mateo. Mateo 28:1. Di opse sabaton. Bye-bye. De episkopose ies mian sabaton. Sumala sa atong gibasa sa Bag-ong Testamento nga sulat ni San Mateo. Pila ba ka sabaton ang inyong nadungog? Dunay duha ka sabaton ni ining maong bersikulo sa Biblia. Kining sabaton mao kining Sabat. Mao kini ang adlaw nga igpapahulay. Buot sabton si San Mateo ni ining maong teksto naghisgot og duha ka Sabat kon sabaton. So mao kini ang original nga pagkasulat sa Bag-ong Testamento sa Grego. Giproibahan nga dunay duha ka Sabat sa maong bersikulo. Sa dihang gihubad ang Grego ngadto sa Latin, sumala sa Biblia Vulgata, ang pinakaunang na-compile nga Biblia. Unsa man pod ang iyang pag-translate niya ng Mateo 28:1. Paminawin ninyo ang giingon sa Mateo 28:1. Og sa pagbanag-banag sa laing adlaw nga igpapahulay. Pila man kay papahulay ang nadungog ninyo na ining maong bersikulo. Naghisgot kini og duha ka igpapahulay kun duha ka Sabat. Mao kini ang giproibahan sa mga translation sa Biblia nga migamit sa proseso sa paghubad nga gitawag og formal equivalence. So ang pangutana mao kini, kining duha ka Sabat dinhi sa Mateo 28:1, unsa maning adlaw? Unsa maning adlaw nga duha ka Sabat dinhi sa Mateo 28:1?
Matubag ang maong pangutana kung mogamit kita og mga translation sa Biblia nga migamit sa proseso sa paghubad nga gitawag og dynamic equivalence. Kay diha sa dynamic equivalence, ang iyang pag-translate is thought for thought. Kung unsa ang gipasubot sa author o tagsulat niya ng maong bersikulo. Mao nga atong mabasa sa Mateo 28:1 sa pangutanang unsa maning duha ka Sabat dinhi sa Mateo 28:1. So mogamit kita og translation nga migamit og dynamic equivalence aron matubag ang maong pangutana. Mateo 28:1. Mao kini ang atong babasa. Unya milabay ang adlaw nga igpapahulay og sa pagkakaadlawon sa adlaw nga Domingo. Unsa di ay ang usa ka adlaw dinha sa Mateo 28:1 nga sabaton? Klaro, mabasa nga adlaw nga Domingo. Kay duha man to ka sabaton. Unsa man ang isa ka adlaw diha nga dili Domingo? Mateo 28:1 dinhi sa Kupin edisyon. Atong mabasa sa Mateo 28:1. Mateo 28:1. Mao kini nga atong mabasa. Sa natapos ng gabi sa Sabado, og nagbanag-banag na ang unang adlaw sa semana, which is Sunday, kung Domingo. So sa ato pakining duha ka adlaw dinhi sa Mateo 28:1 nga sabaton, according sa statement ni St. Matthew, Sabado kini og adlaw nga Domingo. Pero wa man ni magtapik og Sabado. Dili man mo i-diskusyon namo ng adlaw Sabado. Ang akong pagpruiba dinhi nga ang Domingo Sabat. O napruibahan ba nato sa Biblia nga kanang duha ka sabaton dinha, ang isa ka Sabat dinha Domingo? Napruibahan. Busa niini nga kasayon, ako moingon nga napamatud-an ko ang akong proposisyon, resolve that Sunday is Sabbath in the New Testament. Gawas kundi siya mooyon unya nga dunay duha ka sabaton. Gawas ko moingon siya Brad Paul. Isa ra man nakasabat diha Brad Paul. Saturday ra man na. Ingon ni ana ang pagdigar niya unya. Pero kung mooyon siya nga ang maong bersikulo naghisgot og duha ka Sabat sumala sa mga translation sa Biblia og sumala sa Greek New Testament, nan mahikog siya o mapugos siya sa pag-angkon nga kanang Mateo 28:1 kanang duha ka sabaton dinha referado sa adlaw nga Sabado, which is Saturday, o sa adlaw nga Sunday nga mao kini ang gipribahan sa akong proposisyon. So ang iyang himuon lang unya, inigar lang niya nga Brad Paul, di na tinuod Brad Paul nga duha ka Sabat ng Mateo 28:1. Kung moingon siya nga di na tinuod nga dunay duha, nan mangita sa bersikulo nga usara. Ato siyang pangitaan nga asa man Brad bahinting nga ang kanang Mateo 28:1 Saturday ra ang gisgotan na wala dahay Sunday. So ingon ni ana ang iyang himuon niya nga inigar niya nga sa Mateo 28:1 walay duha ka Sabat nga gisgotan din na. Pwede sa nang inigar nakana manggo Brad Paul ng Sabaton dia Brad Paul. Di maguna referado Brad Paul sa Sunday. Referado na Brad Paul sa semana. Kung mao na iyang inigaron niya, maguba sa iya nga naman. Kay kung moingon siya nga kanang Sabat diha o Sabaton, week ang gisgutan din ha. Buti pasabot na kadtong Saturday, isabot to ka semana. Buti pasabot si Jesus namatay sa isa ka semana ug nabanhaw pud sa isa ka semana. Ingon naman unya ang resulta niya na kung iyang inigar nga dili na specific nga Sunday. Pero specific bagay na ka na Sunday, espesipiko nga naman kung ato nang basahon sa Ingles sa Mateo 28:1 mao kini ang atong mabasa niya ng maong bersikulo. After the Sabbath and towards dawn on the first day of the week. Sa ato pa specific yun nga, first day of the week, which is Sunday. Dili pwede nga moingon siya nga semana na.
Kundi klaro nga kanang gisgutan din ha nga Sabat, nga duha ka Sabat. Wa na ko'y supak na itong isa nga Sabado. Kaya ang among topic di man Sabado, Domingo man. Mao ka na nga usbon ko nining kagabhion na proybahan ko nga kanang Mateo 28:1 kanang duha ka Sabaton. Retirado ka na sa Sabado o retirado ka na sa Domingo. Kay specific ang giingon din ha nga first day of the week. Basin mangutana po siya unya nga kana manggod Brad Paul ng Mateo 28:1 retirado man na sa pista sa gitawag unleavened bread. O mao kini ang akong ipadayon unya no nga pagpruiba dili lang kini nga sitas ang akong gibasihan, daghan patag mga bersikulo kun doon natay igong kahigayunan unya sa pagprove. Apan balikon ko nining maong Mateo 28:1 na resolve nako ang proposisyon nga ang Domingo Sabat kay ang Mateo 28:1 naghisgot og duha ka Sabat ug ang Sabat naghisgutan ni anang maong bersikulo Sabado o Domingo. So klaro nga ang Domingo Sabat according to the New Testament. So mao nang akong i-withdraw ang 1 hour para sa cross-examination. 1 minute para sa dugangan nato cross-examination nga oras ako na ipahulam sa pangutana ni sa akong kaatbang na sa minuto. So Okay, daghan kayong salamat. Natapos ang 15 minutes constructive speech ni Brother Paul Alima. Ug mosunod karon ang 10 minutes cross-examination. Ang pangutana magagikan ni Brother Ismael Bahinting, worshiper of Yahweh. 10 minutes. Andam na ba ang atong timers? Okay, time starts now. Akong nadungog kaganiha, Brad, nga imong dimension ang ikaduhang Sabaton. Nga gilitok sa pagbasa nimo sa Griego nga mian Sabaton. Nga maoy imong gi-deliver nga nahimong Sunday. Pangutana. Kung dito ta sa Griego manukad, naa ba dito ang Griego sa Sunday? Naa? Wala. sa Griego, klaro akong giingon nga sa Griego dunay duha ka sabaton. O kining sabaton ako ning gipruibahan, di man lang kaisa lang ka bersyon akong gigamit Mr. No. Akong gigamit, daghan ko gigamit nga ebidensya. So katong akong katibuk ang ebidensya, mao to ang nagresolba sa tema. So kanang Mateo 28:1 gigamit ko na nga ni anang maong bersikulo dunay duha ka sabaton o kanang Sabat din ha retirado na sa adlaw Sabado o sa adlaw ka Domingo. Busa na proibahan ko ang akong proposisyon. Sunod pangutana. May objection, Mr. Moderator. Ang akong pangutana simple. Nagamit ka sa Griego og mian sabaton. Gamit ka sa Mateo 28:1. Ang balik na kong pangutana mauning nga dito pa sa Griego makita na ba ang word nga Sunday? Parang mulugsot ang translation nga Sunday. Naa ba na sa Griego o wala? Ano ra kasimple? Atong ipatubag una, yes or no, kung doon na by Sunday sa Griego, niya ng Mateo 28:1, niya, qualification 1 minute. So kung diha gyud sa Mateo 28:1, sabaton ra gyud ang mabasa din ha. Ang akong pag-prove nga kanang duha ka sabaton, Saturday nag Sunday dinhi na sa ubang mga translation. Sunod pangutana. Mr. Moderator, akong ipapili siya ba? Naabay mabasa dito nga Sunday o wala? Yang iraman kong itubag og sabaton. Categorical akong question. Naabay mabasa nga ginigrigo sa Sunday dito sa tumoy nga mian sabaton. Naa wala. Ang itubag na nako nga retirado na sa duha ka sabaton. So kung mangutana kag specific Sunday, kanang Sunday English man na, di man na Greek. So ayaw ko pangutan sa pangutan nga wa diha ang tubag. Sunod pangutan. Moderator's time lang kariyot, Brother Paul, Brad Ismael. Ang pangutanan ni Brother Ismael ang serable first by yes or no. So magpaabot ta nga motubag una si Brother Paul yes or no, unya follow up lang ang qualification. Okay ba kadto, Brother Ismael? Nilikay gyapon sa gamay, Mr. Moderator.
Ang gusto kay, na may Greek word sa Sunday. Na may Greek word, Kyriaki. Kung ari ka sa Latin, dice. Akong pangutana mauni. Ang akong pangutana likay. Nanukad man siya nga iya mang gipagawas ang Grego nga pagpalusot Sunday. Unya ako mang nasabot na Mr. Moderator nga wala gyud. Sige na lang. Sunod pangutana. Sorry. Naumentaryo na magkasayang tubag. Klaro ang tubag nga sa Grego, dili Sunday ang gigamit patod pa niya. So, ang ako lang gihuwat nga moingon si Brother Paul, no. Kay dapat matubagon una yes or no. Then sakto ang qualification. Kay bawo kung nakasabot ka sa qualification. So, sunod nga pangutana, answerable gani yes or no, unahag itubag yes or no, usa ang qualification. Sunod pangutana. Migamit man ka sa Grego nga esmian sa baton. Unya gihubad sa imong version first day of the week na ay word nga day. Kaya kung butangan sa day, pwedeng magamang Sunday, pangutana. Dito ba sa Grego, naa ba ang pulong day? Parang inik-translate na apoy day. In Greek, naa ba sa Grego? Sa Matthew 28, ang word na Greek day, naa, wala. Sa akong gigamit, Hebrew. So ang ibang pangutana, English. Oo. So, ang Grego niya na naghisgot na duha ka sa baton. Dili nato mabasa nga day, ang word nga day is English. So ayaw ko lagi pangutan sa usa ka butang nga wa diha sa maong bersikulo. Kay akong pagtubag nibase ko sa Mateo 28:1 nga dunay duha ka sa baton o kanang duha ka sa baton dinha mao na siya ang Sabado o mao na siya ang Domingo. So dunay duha ka Sabat which is Sunday and Saturday. So na-resolve na ko, na-prove na ko sa maong bersikulo nga ang Domingo is Sabat. Gamit ang mga ebidensya. Sunod pangutana. Mr. Moderator, ang akong pangutana, wa ko magpasabot nga basahon sa Grego ang word nga day. Na may Greek word sa day, unya inig-translate nila sa English like first day of the week, na may day. Ang ako nung pangutana, dito gyud sa Greek, pag-translate man mo na day. Dito ba sa Greek na abay Greek sa day dito o wala? Ang mabasa lagi da sa baton. Walay mabasa diha nga day kay among pag-pruiba ni ana diha na sa first day of the week sa iyang translation gikan sa Grego. Pero wa na magnegar sa kamatuoran nga walay duha ka sa baton sa Mateo 28:1 o kanang duha ka sa baton Sabado kanang Domingo. Ang imong pangutana wala gyud katandog sa proposition nga ako gipruibahan. Sunod pangutana. Sa ginong Grego nga gigamit nga esmian sa baton. Ang Gregong pulong S base sa akong research into paingon. Pangutana, unsa bay imong pagsabot sa nang wording nga S nga paingon ngadto sa baton? Unsa may imong gigamit nga binisaya sa S? Ang tubagan na kini iyang question, Mr. Moderator Objection, ang among topic is resolve that Sunday is Sabbath. Wala niya tanduga nga diha sa Mateo 28:1 Moderator doon na duha ka sa baton. So kanang imong pangutana wa gyud na kaigo sa tema, Mr. Moderator. Okay, ang pangutana dili tinaw nga naigo sa tema, pero kung ang imong argumento mag-agi ang pagiha adto na nahisgote sa imong constructive speech. Laing pangutana. Ni esmian sa baton. Gihubad man nimo og week ang sa baton. Pangutana. Dili ko translator, Mr. Moderator, wa ko maghubad. Nagamit lang ko sa mga translation sa batid sa Grego. So ayaw ko pa sumanginling nga ako yung naghubad. Ang akong nagamit lang kong ebidensya, Mister, sa proposition nga atong giprebahan. So ayaw panangil nga ako ang naghubad niya na. Migamit lang ko sa mga hubad, sa mga batid, ug makinadmanon sa Grego, ug angay nga mo saludar ta kanila. Moderator's time. Excuse sa karyot. Ang iyang panubag isong bahinting dili lamang kinutlo sa Grego. Misandig siya sa mga hubad usab sa mga batid na tighubad translators. So ang imong pangutana karon, imong pangutan-on kung sakto ba ang mga hubad niya nang iyang gigamit, hubad niyang referensya. So manginawat ko nga dili ka mo ditsog ingon nga say kahubad. Lain mo tanan. Ginamit ko sa imong libro. Okay.
Base sa imong gigamit nga translation nga libro, ang sabaton gihubad mag-week. Pangutana, ang sabaton imong gisabot sa sabat, unya gihubad imong week. Unsa day Greek word sa week, sabaton o ebduma? Unsa day Greek word sa week, sabaton o ebduma? Mr. Moderator, wa mi magtima og week. Ang among tema is specific Sunday, which is the first day of the week. So, naman sa atong regulasyon nga ang pangutana ibase lang gyud sa tema, sa subject matter. Gawas ko nagtima mi diri week kay musod ng imong pangutana. Ayaw ko pangutan sa wala sa tema. Naa sa atong moderator, ana sa atong kasabutan, Mr. Moderator, nga ang violate i-count na sa moderator. Tapos kana imong pangutana wala man makabase sa atong tema. Sunday man ang atong topic, dili man tawig. Ayaw ko pangutan na si Mana nga sa atong tema. Mr. Moderator. Moderator's time. Ang pangutana kinahanglan sibo sa tema. Base sa akong nasabtan sa imong pangutana Igsong 20, imong gi-question ang mga hubad nga gigamit ni Brother Paul. Okay? So kung imo nang gi-question para nimo dili na sakto, adto na ipabarog sa imong constructive speech. Lain pangutana palihog. Ang akong pangutana, complete? 2 minutes. Ang akong pangutana, mipakita manggod kag libro nga translation nga upon the first day of the week. Ya dito di ay sabaton ra. Karon, kay week man ang imong gipagawas usab, imo man gibasa. Unsa di ay Greek word sa week, sabaton or ebduma? Ebduma. Ang naa sa Mateo 28:1 kung gigamit sabaton. O kanang sabaton din wala na maghisgot og week. Specific gani nga first day of the week, which is Sunday. So ayaw pangutan nga wala na hisgot eh. Sunod pangutan. Moderator's time. Sigon sa akong nasabtan sa ni Brother Paul na ang sabaton nahubad ni atong tagtaas na phrase on the first day of the week. May ang gisandigan kay nama sa referensya ug na kay kasupa ka na Igsong 20 adto na lagi na hisgote sa imong constructive speech. Palihog laing pangutana. Okay. Kaya gibasa man nimo sa Griego nga es mian. Ang es na ang mapoy referensya nga into. Ang word nga into, paingon, ngadto. Ay sa pangutana, previous. Gusto mo dito previous. Paingon ngadto. Kung ang Domingo mao'y gipasabot sa word paingon, dili na gamiton ang pangutana. Kaya akong pangutana. Gamiton pa ba ang paingon? Kung kana maunay Domingo, paingon, gamiton pa ba di ay ang word nga Domingo kung paingon ang gigamit sa maong S sa Griego? So kana nga pangutana nimo Mr. Betag wala gyud na maguba sa team mga kanadi na siya Sunday. So klaro ang akong gi-present nga ebidensya nga dunay duha ka sabaton sa Mateo 28:1. Mao kana ang duha ka adlaw nga mao kana ang Sabado ug Domingo. So ang imong pangutana wala makaigo sa akong tema ug nagpabiling nagbarog tubag ko ni. Nagbarog ang akong proposisyon nga dunay duha ka sabaton sa Mateo 28:1 ug ang isa diha mao kana ang adlaw nga Domingo. Salamat, diha natapos ang 10-minute cross examination. Painumdum na nato sa atong mga higala nga debatidor, tig-dialogue nga ang atong mga pangutana isibo gayod sa tema. Balikon ko ang tema. Resolve that Sunday is Sabbath in the New Testament. So kung nga kay supak sa iyang pagpabarog, unya mukustar pa na og taas nga mga pag-argumento, adto na palihog isulti sa imong constructive speech o baka sa rebuttal. Okay? So, karon magsugod na ang 15 minutes destructive speech ni Brother. Okay, sige. Panihog ko sa... Hello, bro. Barin. Kasa mo. Naimarka katuloy kuting. Dili ta mo kuan. Ayaw wata ko kuan. Ayaw mo kumpara. Okay, so reminder na to sa mga nasa audience, ayaw sa mo og komentaryo. Unya kung nakauyon mo, pakpak lang, di lang kayo kusgon. Unya, okay, sa dita malangay, aron dita malangay, sugdan ang 15-minute destructive speech
Brother Ismail Bahinting, iyang gupon ang pagpabarog ni Brother Paul Alima. Time starts now. Mayong gabi ka na itong tanan mga kaigsunan. Niining taknaa ang ako karong papel, mao ang pagguba. Dili sabton nga ang matag muguba sayop. Dili pod sabton nga ang mga gubon puro sakto. Bali-bali ra ni sila depende sa sitwasyon o sa maong mga presentation. Karon kay negative man ko, pamatud-an ako nga ang ikaduhang sabaton sa Mateo 28:1 dili referadong Domingo or unang adlaw sa semana. Tinuod nga dunay duha ka sabaton. Gibasa di kaniha ang ikaduhang sabaton giingon sa Griego es mian sabaton. Pero ako nirong pamatud-an nga kanang mao nga sabaton nga ikaduha is not referring to Sunday. Una, tungod kay sa Hebrew o Greek sa Mateo 28:1 walay pulong day. Higala igsuon. Kung study ka Greek vocabulary na magkadagang referensya, ang Greek word sa day, hemera. Pero ang tuwa dito, es miyan sabaton. Giaminar ka niya sa kong katbang, nga wala gay day dito. Pero pagpalusot pa sa translation na anay day. Kung butangan sa day, makatabang na pagano nga to sa Sunday. Kung butangag day. Pero nigli mo sa Griego, walay word hemera. Wala mag-ingon, es miyan hemera sabaton. Wala mag-ingon, giingon ra, es miyan sabaton. Walay day. Bosa, kung butangan mo day pag-translate sa English, wala dito sa gikuhaan. Okay. Ikaduha, sa Hebrew nga Mateo 28:1, mauni ang mabasa, we akaremot sa has Shabbat. Kasi hier liikad bas Shabbatot. Basi dinhi, wala kay mabasa nga word yom. Tungod kay ang Hebrew word sa day, yom. So wala mag-isgot. So walay day, walay dapat di unta ipalusot sa translation. Kaya kung butanan og day, magama man ang Sunday, makatabang man sa Sunday. Pero walay day, mag-Hebrew o mag-Griego, wala gayoy day nga nakabutang. Naara na sa mga translation. There is akong English translation sa Matthew 28. Nag-ingon, now after the Shabbat, toward dawn, on one of the Shabbatot. Kunya na ng Sabatot. Balik ko sa punto. Walay word nga day. Bisan sa Hebrew. Kay Hebrew word sa day is yom. Palangitan, Sunday, yom rishon. Monday, yom shini. Merkules, yom silisi, yom gina. Kanunay. Now, unang punto, nga makapadaot kung i-translate mo tanan ni mong day. Because in Greek and in Hebrew, never ni mo ma-encounter ang Griego nga hemera o ang Hebrew nga yom. Sunod nga punto. Tunod kay ang gigamit sa Hebrew, mao ang li o sa Griego es nga parihong nagkahulugan paingon ngadto sa ato pa dili ang Domingo ang gipasabot kay panulong naman ang gipasabot Hebrew niya ang Greek word sa Hebrew nga akong translate sa pikas ingon niya katong gihubad niya upon the first day of the week sa Hebrew li ikad ba Shabbatot kaning word nga li ani apod sa akuang vocabulary diri sa Hebrew nga gisaysay nga ang li meaning to or into. Unya ani apod ko'y Greek nga gihatagan og transliteration nga gingon diri is miyan sabaton. Ang li sa Hebrew into. Pag li na ko diri sa gitagaag translation sa s miyan sabaton ang is into. Ikaw makasabot ang into padulong ngadto. So, pag banag-banag pa, padulong S, padulong sa ito pa, kung ang Domingo pa ikipasabot, nga nung mag-hiskot naman sa padulong nga ito. Nga Domingo naman to. Kung padulong pa din Domingo naman. Pero ang wording sa Griego, Hebrew, le sa Griego is into. Sunod nga punto. Guba na mga kaigsunan. Sunod nga punto. Grammar ni Tino. Pero, ay nagsapa-sapa. Ang Witchcraft translation Greek, maugyapon ang iyang hubad into nga pag-iba sa kaganiha. Number 3, nga dili gyud magama ng Domingo. Number 3, tungod kay ang gigamit sa Hebrew mao ang ekad. Ekad sa Griego miyan, sa Hebrew ekad. Sa Greek dictionary Strong Concordance, kung basahon nimo ang ekad, nakabutang nito united that is one. Kung meron ka united, naani ka uban. Naani ka uban. Kabantay mo?
Ang among gisabutan in the New Testament ni alsa na siya referensya. So kayo lisyon na Mr. Moderator sa gipirmahan mismo niya nga mo submit kita sa atong sabutan nga result in the New Testament. Na ako'y referensya din nila pero reserve ako pero dili ko mo gamit kay mo supak man ko sa atong ikasabutan sa publisyon. Salamat sa Tigsoon, Brother Paul Alima. Nakadungog ko sa imong objection. Maminaw sa ko sa side ni Tigsoon Bahinting niya. Ano ako mo decide? Wa ko bugawas sa New Testament. Tungod kay ang word nga li, nigamit ko sa Hebrew New Testament. Nigamit ko sa S, nigamit yapon ko sa Hebrew New Testament. Although gigamit na ko ang Greek Concordance nga S, pero ang iyang gipunting, tagto mang S sa Matthew 28 nga S miyan sa baton. So wala ko mugawas sa New Testament. Kanto na akong gitagsa-tagsa. Okay. Sumalan sa tema, resolve that Sunday is Sabbath in the New Testament. Wala masumpay according to the Bible and references. So, dili na to maobligar sa Tigsoon Bahinting nga dili mo punit og diksyonaryo nga makapunting gihapon sa New Testament. So, akong gitugot nga magpunit sa Strong Concordance. Salamat, Mr. Moderator. Unya ako namang nahisgot nga una walay day, number 2 ang li sa Hebrew into. Unya ni ay po Greek na ko dinhi nga gikan sa computer, pareho ra sa gibasa sa kung kaatbang S into padulong. Kung reperado pa unta ang sabaton diha nga Sunday, nganong mo padulong pa man ngadto sa Sabat nga Domingo naman. Sunod ikatulo. Kaya moderator's time lang kariyot. This is not the time for rebuttal. In other words, dili nimo gub-on sa ang iyahang tagsa-tagsa ka punto. Ipabarog sa una nga okay, nakuha ba niyong punto? Dili pa ni panahon sa rebuttal. Reminder lang na siya. Okay, number 3. Kay paguba man ako sa Sunday. Number 3. Tungod kay ang gigamit sa Hebrew niya ng Matthew 28, le ikad. Ang word nga ikad, sa gikaingon ko na, sa Strong Hebrew Dictionary, united, that is one. When talking about united, naani kauban, kining maong ikad. Dito sa Griego, miyan. Una sa diri sa usa ka computer, gikan sa Griego sa Matthew 28:1. Ang miyan iyang giupadog to one. Sa to pa into to one. Padulong ngadto sa usa. So ang maong usa dili referado usa ka buok. Kundi ikad united, that is one. Naay kauban aning maong usa. Naay kauban. Unsa kay kauban ani? Sunod nga punto. Ikaupat, tungod kay ang gigamit sa ikaduhang sabaton, Greek plural, nga sa Hebrew plural mao ang Shabbatot. Balikon ko. Matpasabot, ang gigamit dito sa Griego plural sa Hebrew. Basahon ko sa Hebrew pagbalik. We akarimot sa iha Shabbat kasi liikad ba Shabbatot. Diri sa akong Biblia nasa tumoy ang Shabbatot plural kana sa Shabbat. Sa ato pa unya diri pud sa gihubad diri ni Westcott sa Griego ang iyang sabaton of Sabbats plural. Og ang Griego nga sabaton sa hubad diri plural dili week. Kung may week ani, hindi ko ba week ani? Sabbats plural. Karon kay plural man ni siya nya ikad na ay kauban ani. Unsa ay historical biblical background ani mga kaigsunan. Ang background ani mao ni nga gigamitan og padulong ngadto sa usa sa mga igpapahulay plural Shabbatot. Balikon ko, singular Shabbat, plural Shabbatot. Natay referensya anak nga, mutugan nga ang Shabbatot is a plural form of the Hebrew singular form Shabbat. Now, paingon nga to sa usa sa mga igpapahulay. Nganong plural? O diri na retirado Domingo. Padulong sa usa sa mga igpapahulay. Nga naman, ang atong manluluwas namatay Juan 14, Juan 19:14, bispira sa pangilin sa pagsaylo. Unya, Lucas 22:7, sa ilang pag-ambit sa tinapay ng walay patubo. Unya, Passover po to. Unya, pila ka adlaw, nabanhaw siya. Nadiskubrihan dito sa lubong nabanhaw. Pero, sa may background ani, inig, balik nimo sa background ini, naani sa Levitico 23:15 in support to the issue. Mr. Moderator Gamela, wala tayo balaod nga dili mo quote sa
Di ba? Usa ni kapag ipagpatinaw ang New Testament. Dili man na siya matinaw na ko. Stop. Okay, moderator's time. Akong gitugot ang Strong's Concordance kay ang termino sa Mateo 28 gikuhaan lang nimo kahulugan sa Strong's Concordance. Dili ko matugot nga makutlo ka sa daang testamento. Padayon. Okay, dili man ka mutugot. Saha. Mga kaigsuonan, nganong kining pagbutang sa sabaton plural, ang punto na computation ka na padulong sa Pentecost. Pananglitan, buhat 20 versikulo 7. Pawinawi pagayo 20 versikulo 7. Dinhe, na nakabutang ang Biblia nga kasagaran upon the first day of the week, natigom sila. Pero dito sa Hebro, kung imong basahon sa Hebro, ang buhat 27, biikad ba siya patot. Plural gihapon ang sa Hebro. Nganong plural man? Tungod kay buhat 20 versikulo 7, ilukso sa 16. Kung sa ingon sa 16, sumpay na to ha, ingon sa 16, maghukuha. Nihukom si Pablo nga mulabay lamang sa Efeso aron dili sa malangan dito sa nalawigan sa Asia kay magdali man siya aron makaabot sa Jerusalem sa adlaw sa Pentecostes. Nga naman, di man gud sila musugot mo gamit ko background. Magpinta mo na 7 Sabbaths na ang pintahon padulong dito sa Pentecost. Unya pagkaugma ika-50 Pentecost. Mao nang plural kay 7 Sabbaths na dili week, 7 Sabbaths. Pero ang tinuod po na Feast of Weeks na kitawag na sa Hebrew Tag HaShabot. Plural gyapon ang weeks tungod kay 7 na ka semana or 7 ka Sabat to 49 days pagkaugma ika-50. In other words, kini si Pablo pagtitom nila yun na biikad ba Shabatot padulong ngadto sa usa sa mga ipapahulay. Nga naman 7 na ka Sabat paingon sa Pentecost. Another text, 1 Corinto 16:2. 1 Corinto 16 text. Nagingon din sa kasagarang version sa unang adlaw sa simana. Pero inagbasa nimo sa Hebro, gingon na ikad ba siya batok. So magyapon padulong sa usa sa mga igpapahulay. Nganong padulong man kaning 1 Corinto 16:2. Usa sa mga igpapahulay. 1 Corinto 16:2 ilahos lang sa 8. Sumpay na 8. Apan magpabilin ako diri sa Efeso hangtod sa adlaw sa Pentecostes. Kita na sayon nya di man ko nila pagamiton kay ang background ni mga Hudyo na mag-ihap na sila. Giingon na sa Hebro nga os partin lakim count yourself going to Pentecost. Objection, Mr. Moderator, kaya mong topic is resolved that Sunday is Sabbath. Ang iya Pentecost. So, nagpabilin Mr. Moderator nga wag gyud sa katandog sa akong topic nga diha sa Mateo 28:1 dunay duha ka sabaton dinha which is Sunday at Saturday. Samala sa akong napaminaw sa iyang pamahayag, igamit lang niyang ebidensya nga ang mga simana paingon sa Pentecostes matawag og Sabat. So, it is a valid argument. Padayon. Salamat. Ang punto mao ni 7 Sabbaths na gitawag na sa Hebro og Sheba Shabbatot Timimot. Complete 7 Sabbaths. Mao nang plural. Mao nang paingon sa 7. Mao tong nag-count si Mateo 28 ang author. Nag-count na ingon dia liikad ba Shabbatot sa Grego ismian Sabaton. Referado sa 7 Sabbaths kay pagkaugma 49 days pagkaugma Pentecost. Mao nang nag-count si Pablo. Mao sa ang Sabaton niya dili intawon Domingo. Ang Sabaton niya weekly Sabat na balik 7 na madulong ngadto sa Pentecost. Balikon ko, Sabato na wailales, pero referado na sa plural nga Shabbatot, nga 7 Sabbats, dili referado sa Sunday. Kaya nga naman, pag ingon pag ikad, ang ikad ka United as one, pila may kauban na ng usa, 7 man na sa namao ng ikad United, 7 ka Sabbats. So dili malalis nga naaga pwede duha ka Sabaton, pero ang ikaduhang Sabaton referado sa Sabato gyapon nga Saturday or ikapitong adlaw kay 7 Sabat na 7 ka ikapito 49 kay mula bang maginagdomingo pero ang ikapito mamay the 7th day mamay Sabat. So 7 Sabats 49 days pagkaugma Pentecost. Ang word nga Pentecost meaning sa Grego Pentecoste meaning 50th sa Hebrew is Kamishim. Karon naguba sa atong side tungod sa side sa kung pagpahayag ni ang iyang ipadayag naman nagtuo man siya nga Domingo.
karon pag inyong ismiyan paingon. Paingon sa to pa. Mo ihap malag 7 Sabbaths di paingon. So dili sumugula mga kaigsunan. Gabi karon ang gidahom nga sabaton nga Domingo dili in town mo saril pag mo tan-aw ka sa Hebro nga liikad ba sabatot plural kana nga sa Grego esmian sabaton nga ang gihubad nili sa Grego gibutang nga Greek interlinear ang word ikaduhang sabaton of Sabbaths. Og nganong Sabbaths plural, it's simply because it refers to the 7 Sabbaths going to the Pentecost, which is the celebration of the Jewish people. Ila ng saulogon, maunang plural siya. Is not referring to Sunday, but referring to the 7 Sabbaths, weekly Sabbaths, going to the Pentecost. So hindi mga kaigsunan, lisod mo na balion, lisod mo na napagyor. No? Nga akong gipasa, wali ko akong i-recap. Kaganiha, pagtanaw na ko sa Griego, Hebrew, wala may word Sunday. Sa Hebrew, ang Sunday, yung reason, why Sunday. Sa Grego, ang Sunday, if I'm not wrong, Kyriaki, why Kyriaki sa Matthew 28:1. Why Sunday? Unya, paglilit po di, ang isa Grego, Mia kun Sabaton. Wa po di! Okay, natapos na ang 15 minutes destructive speech ni Brother Ismael Bainting. O musunod ang 10-minute cross-examination ang mga pangutana gikan ni Brother Paul Alima, affirmative side, Roman Catholic Church. Time starts now. Kining Mateo 28:1 nga dunay duha ka sabaton. Unsa man ang background ni ining mga bersikulo, Mr. Tuba, ang background na ng ikaduhang sabaton, paingon man, computation ka na sa 7 Sabbaths going to Pentecost. Bosa maunang plural nga ang sabaton gihubad gani og plural nga of Sabbaths. Nga sa Hebro pa Shabbatot plural. Kaya nganong plural di malalis kay mando pa na sa langit ng amahan sukad pa sa karaan kakapanahunan nga pag ihap ka mo og 7 ka igpakahulay isa osparten lakim sa Hebro count for yourselves nga sa tumoy Sheba Shabbatot timimot 7 ka igpakahulay kumpleto padulong sa Kamishim sa Griego Pentecoste gi-anglicize og Pentecost. Mao lang background. Sumingon ka gadunay 7 Sabbaths. Uyon ka ba nga usa sa mga Sabat na Sunday? Dili ang Sunday mo gipasabot kay plural man. Nya paingon man ngadto sa plural nabidya gyud ang Sunday diha di gyud sitaw mo sarili. Nabidya ang Sunday nga paingon ba Sunday na guna ngano paingon pa man og Sunday pa. Ay sa ngadto ba ko? Ang akong pangutan na maingon man siya kaduna nga dunay 7 Sabbaths. Nga kanang maong Sabat magsugod na sa padung na dito sa laing Sabat. So, kanihiskot ka man og 7 ka Sabbaths. Maingon ka nga ang Lunes, Sabat, Martes, hangtod sa Domingo. Sa ato pag doon na may 7 ka Sabat, o yun dahil ka nga ang Sabat, ang Sunday Sabat, sumala sa imo mismong giingon o dili? Oo o dili. O yun ka nga doon na 7 ka Sabat o ang usa ka Sabat din na Sunday o dili? Oo yun. Kaya ang imong 7 ka Sabat isugod man mo Domingo, Lunes, Martes. Ang 7 ka Sabat, ang word Sabat means sa dictionary, bila na ko gamiton, the 7th day of the week. So 7 ka kada ikapito. Dili kay musugod ka Domingo. Di og imong 7 ka Sabat ni mahulog na 49 ka Sabat bugula na ron. Mohimo 50 ka Sabat dili mao ang imong pagsabot. Nga ang giingon na kung padulong sa 7 ka Sabat ay sangkuon pa na pagka ikasabado, first Sabat. Sunod na to Domingo pagkasabado, second Sabat. 7 Sabats pagkaugma. Pentecost. Sa Mateo 28:1, doon na ka ba'y mga biblical translation din ha nga nagisgot ka ng Mateo 28:1 ang duha ka Sabat din ha referado sa usa ka semana. Tagay ko hubad sa Biblia kay tagaan tang perting daghan naghubad kakini 28:1 referido ni sa Sabado ug Domingo dili semana kundi dili duha ka adlaw nga Sabado ug Domingo. Lagi Sabado Domingo ay pwede Sabado may labot pa Sabado Domingo ana. Ani ako nang gibasa, ang gibasa dito sa translation. Na ay mabasa nga masabtan po. Mao ni now after the Shabbat labay Sabado toward dawn on one of the Shabbatot plural kato pa dili usara ka Sabat og nganong ikad kay naay kauban ang maong Sabat 7 Sabats og ang maong 7 Sabats computation kani sa buhat 20 city
Ingon si Pablo, magdali ako aron makaabot to sa Jerusalem sa adlaw sa Pentecostes. Mao na. Akong pangutan na klaro. Niingon ka nga kanang isa ka Sabat din na Sabado na, which is isa ka adlaw ang gitubong din na. Karon kanang hisgot man nagduha ka Sabaton. Bot ba nimong Sabton ang isa ka Sabaton din na isa ra ka adlaw, ang ikaduhang Sabaton isa ka semana? Tubag. Ang ikaduhang Sabaton, usa ka adlaw na kay ikapito ay sagdang tubag ko. Ang unang Sabaton ikapito. Pila ba ka adlaw ang ikapitong adlaw? Usa. Pero pito na ka Sabat kay pito man hantod maabot og 49. Halitan, Domingo, pagsangko ay 70, Sabat, Sabaton. Sunod na pod, Domingo, Lunes, pagka ikapito, ikaduhang Sabaton. Pagkasunod ikatulo, pagka ikapito 49. 7 Sabas o kwentahog inadlaw 49 days pagkaugma ika-50. Ang ikaduhang Sabaton dili Domingo. Sumingon ka man ng isa ka adlaw sa Sabaton. Unsa man ang isa ka adlaw diha nga Sabaton? Do na ka bay hubad sa Biblia nga ikapresentar ako ning wa pa ni matubang pautan ako ni follow up question. Nakabay hubad sa Biblia nga kanang 28:1 ang Sabaton din ha nga Sabado isa ka semana o ang Domingo diha isa pod ka semana? Tubag. Si moderator, nangita na siya hubad. Nga ako namang gibasa nga plural. Plural na, so dili na kinahanglan mangita sa translation kay naa naman ko nabasa nga plural. Unya akong gipasabot na gani sa imo nga dili referado Domingo usa ra na kadlaw ang usa ka Sabat nya plural man na mo nang 7 ka Sabat ato pa kwentahon nimo na pagkaugma 49 pagkaugma 50. Sumala sa akong nasabtan sa imong pamahayag, ang unang Sabaton para nimo usa ra ka adlaw katong una Saturday. Katong Sabaton, ikaduhang Sabaton, plural man ang Sabaton. Ang pangutana, is it one day or it is composed of 7 days? Kanang primerong Sabaton ay kaduhang Sabaton plural man. Unya kay ikad so na ikauban. Primerong sangko ana 7th day mao itawag og Sabat, first Sabat. Usa ra na kaadlaw ang Sabat. Unya kay tulo man, pito man na kakada ikapito, do 7 Sabats. Inikwenta nimo pag inadlaw na di man mo sangko Sabat o ikapito, di mo labay og Domingo. Pero ang Domingo ug Lunes dili mao Sabat kay ang Sabat 7th day of the week. So Sabado. So pito guna ka Sabado pagkaugma Pentecost Domingo mao na. Clarification na para po sa ating paminaw, no? Kay ang Mateo 28:1, paingon man sa mga Sabato. Sa to pa mga man kay plural man mga Sabato, mga Sabat so Sabaton. Paingon sa Sabaton. Sa to pa paingon sa mga pahulay. Karon layo pa man ang sunod Sabado. Kining previous day sa dipang next Saturday. Counted ba ni as part of the second Sabbath? Sa pito ka mga Sabaton aron mo sangko sa Pentecost before Pentecostes. Kanang mulabay sugod sa Domingo paingon sa ikaduhang Sabado. Counted ba ni sila as part of the second Sabbath? Sa pito ka Sabat. Okay, kay moderator na nangutana. Dili counted. Lagi. Dili as qualification. Dili counted. Kay ang background ko na tubag na nako ni. Sa Levitico 23, 15, atras ana background na ni atras ana nagisgot og Passover kanibin bread. Panagpyon usa og Sabado. Weekly Sabat pagkaugma Domingo. Kaya nga dili apil. So ang Sabaton diha plural Sabatot sa kada ikapito way labot ta ihatag pito ka Sabado pagkaugma 49 pagkaugma 50 Pentecost. Ang akong pangutana para magaydan ko sa pag-decide sa umaabot ng mga pangutana para po sa mga tipaminaw. Laing pangutana. So sa Mateo 28:1 wa pa natubag ang pangutana Mr. Moderator. Niingon man siya nga dunay duha ka Sabaton din ha. Ang isa Sabaton nga mao nang Sunday. Ang isa pod ka Sabaton gihapon, pero ingon nga isa ka semana. Ang pangutana naa ba sa hubad sa Biblia nga naghisgot ka na og usa ka adlaw nga Sabado og isa ka semana nga Domingo? Kay sa mga Bible translation nga akong gigamit, gikan sa batid nga maghubad sa Grego, Domingo man og Sabado ang gisgutan sa Mateo 28:1. Naa ba siya hubad sa Biblia nga ikapakita nga kanang usa ka adlaw dinha nga Domingo referado na sa semana o referado mismo sa adlaw nga Domingo? Nangita na siya paraphrase translation. Paraphrasing na imong gusto karon. Dili na kumuhatag og tubag sa imong pangutana kay igo raman ko magbasa sa mao'y mabasa. Karon ang pangutana niya naa ba kay hubad? Kaning hubad pwede man kamukutlo whether formal equivalence nga hubad or dynamic equivalence.
dili ka pwede mo supak o pangayuan kag hubad. Dapat mo pakita ka either of the two, formal or dynamic equivalence na magpasabot nga ang ikaduhang sabaton. Iba na kadina ko mo sumpay kay murag motabang na ko sa either na yung duha. Palihog ko, pakita hubad, ug wa kay ikapakitang hubad, mangayo ko sa sunod nga pangutana. Ang akong ipapakita lagi, kanirang gibasa na ko ganiha. Gibasa naman ako, nga giingon din ha nga, ang ikaduha ingon siya, on one of the Shabbatot. Kanang maunga translation yun nga dito sa Hebrew nga liikad ba Shabbatot. O ako namang gi-explain nga ang Shabbatot, mao lagi. Ako nang ipakita nga naa pero dili Shabbatot, plural lang. Plural. Ay, excuse Brad Paul. Nasa gipakita pero way mabasang letra po letra. So, palihog ko follow-up question. So klaro nga walay mabasa base sa imong translation nga kanang duha ka sabaton dinha referado na sa duha ka semana. Kaysa sa mga dynamic equivalence nga akong gigamit, kining Mateo 28 naghisgot ning adlaw Sabado ug adlaw Domingo, dili kay tag-usa ka semana. Referado nga specific first day of the week which is Sunday. So mautang na ko kanimo naa ka bay hubad sa Biblia nga magproyba nga kanang duha ka sabaton dinha tag duha ka semana na o dili na referado sa usa ka adlaw nga Sabado o usa ka adlaw pod nga Domingo? Tuba. Moderator, kagisgot ang tag duha ka semana, di mo po na mayo akong explanation. Ako nang gipasabot nimo lagi ganiha nga kana tungod kay ang background ni ana mao tong nagdali si Pablo nga moadto sa Jerusalem aron makatambong sa Pentecost kay sa utok ay sa nagpatiwas sa sako. Moderator's time, nakutana ko ganiha, ug mao ni ang akong nakuha sa imong tubag. Nga ang unang sabaton usa ka adlaw na Saturday. Ay kaduhang sabaton next Saturday ra gihapon, usa ra gihapon kadlaw matod pa niya. Okay, palihog ko Brother Paul sumala na tubaga follow-up question. Nakabay hubad sa Biblia nga kanang usa ka adlaw nga Sabado mao gyud na wa man koy supak anang amo ng Sabado. Unsa man ang ikaduhang adlaw diha nga gisgutan sa pagkabanhaw sa atong Ginoo? Unsa man ang adlaw, Domingo or Sabado? Tana ka nag-adlaw nga pagkabanhaw. Ako iklaro. Anang orasa, Domingo to. Ay sa isang tapaw. Domingo to. Pinanalison. Domingo to. Pero dili na maoy wording sa translation sa Hebrew o sa Greek. Kaya sa Greek, di man mulos ang Domingo. O kwinta to Domingo to. Pero ang gipunting sa Grego, paingon man. Sa ato pa, ang kwintada nila by week, by Sabat, di man mo na magsika balik ka ng Domingo. Di man analisong Domingo to. Pero balikon ko, plural lagi. Sabat, Shabbaton, Sabaton or Shabbatot plural. O kay plural, ako na ganing gisulti, gigamitag Hebrew nga ikad. Ang ikad meaning united, that is one. Sa ito pa ikad, usa sa mga igpakahulay. Kaya nga namang usa, kanang muabot na Sabado, usa na siya. Pero sa mga, kay pito na siya. Usa ako nang gitubag. Sige naman objection niya. May uyon ka na nga Domingo ang isa ka adlaw din ha mo ng adlaw sa pagkabanhaw. Oh. Kanang human sa Sabat nga giingon nimo nga Sabado nga usa ka adlaw. Unsa man na siya nga adlaw tubag? 1 minute, 2 minutes. After sa Saturday. Okay. Unsa? Ako naman gitubag. Ako naman gitubag ganiha. Gitubag balik ko na po nako. Kung imo nang imong usa ng oras sa Sunday. Pero ang wording sa Hebrew o sa Greek, wala magpasabot og Sunday. Nga naman, nagpasabot og sinima na nga pagkwenta, going to the first Sabbath, to the next Sabbath, 7 Sabbath, dili na reperado og Sunday. Pero ang aktong itabo Sunday. Pero ang utok sa author, wala magtudlog Sunday ang iyang gisulti. Kaya ang gisulti niya, mag-count man na siya, going to Pentecost, 50th day. So dili, adlaw, by week or by Sabbath, 7 Sabbaths. So ito ba yun? Dinhi sa New Testament ni William Tyndale, unsa mang adlaw na banhaw ang atong Ginoo tubag? Dito ganiha, na-discover na banhaw. Ako naman ito pag ganiha. Domingo na-discover nga na banhaw. Okay, pagkatapos, pero ang wording sa Hebrew, liikad ba Shabbatot is... Okay, natapos ang cross-examination. 10 minutes. O musunod na karon ang rebuttal speech. Ang rebuttal speech, 5 minutes lamang kini. O pag-aunhan sa ating son Ismael Bahinting.
membros sa worshipers of Yahweh. Painumdom sa atong nasa audience, kung nalipay mo, nakauyon mo, gibasa na to ang labda, pwede rang mungisi, pwede rang mupakpak hinay, pero dili magbugal-bugal. Okay? So, 5-minute rebuttal speech, sugod ni Brother Ismael Bahinting. Time starts now. Naguba gyud ang pagpasabot niya nga ang Sabat tun diha Domingo. Kay ang utok ni Matthew na author, Hudiyo baya na si Mateo. Kabalo baya na siya nga padulong sa Pentecost. Hudiyo na si Mateo. Mga pag-ingon niya sa wording sa Hebro, leekad ba siya batot paingon ngadto sa usa sa mga igpapahulay. Kay paingon man, dili referado sa Sunday kay Sunday naman to siya. Pero ang gisis dot paingon. So ang paingon, target tayo sa primerong Sabat. Kaya man, one of the Sabato. Sa to pa, ang primerong Sabado, primerong Sabat. Pagkasunod na po si Mana inigsangko sa kapito, ikaduhang Sabat. So, pito ka Sabat. Ako na lang gisulti. Kung basahon na ako sa Hebrew Bible, ang Levitico 23:15, nag-istot ang langit ng amahan nga sa mga salita. Osparten lakim, count for yourselves. Yang gisubayan, ingon siya, Shiba, Shabatot, Timimo, nagpasabot, 7 Sabbaths shall be complete. Gikan atong pagkaugma sa adlaw ipapalay, Domingo, count na sila by week or by Sabbath. Kay og ingog by week kada ikapito, maura gihapon ang resulta 7 weeks. Pero dito dili 7 weeks ang gisulti sa Biblia, kundi Shiba Shabbatot, 7 Sabbaths. Sa diri sa King James Version 7 Sabbaths yun ang gigamit. Mao nga kanang akong ganiha, ang akong katbang migamit po pagpangutanan ako labas sa Grego ang pulong Sunday, parang ato pong katuhuan. Wa may word Gregong Sunday dito. Kaya ang Sunday sa Grego, ipagnatrong Kyriake. O ari ka sa Hebro, yung resyon. O ari ka sa Latin, Daisolis. Diyan mo gina, sa itong yung gibasang Latin gana, diyan mo po ito'y Grego nga Dais. Ang mga translator, gisuksukan of day. Upon the first day. Ipagsukso of day, makatabang nga mugano yung Sunday. So magdupa ang manghuna-huna sa author nga si Matthew, nga mo count na sila kay Israelita na si Matthew. Kaya si Pablo po, nagdali siya. Diya sa Buhat 20, versikulo 7, gihubad na po, miyaton sa baton, pag-adto sa Hebro, biikad siya baton, plural, padulong na po nga naman. Sa Buhat 20, versikulo 7, pagka 16, nagdali manay sa makatambong siya o Pentecost sa Jerusalem. Dito na po sa 1 Corinto 16:2, gigamit na po ang biikad sa baton, padulong sa usa sa mga ipapahulay. 1 Corinto 16:2, pagka-8, ingon si Pablo, magpabilin ako din sa piso, hantod sa adlaw sa Pentecost. Nag-count si Apostol Pablo. Basta kung ino nang ibutang og Sunday, wag jud kay kalibutan ana sa history sa biblical background o religion sa mga Hudiyo, nagihanay sa atong langit nga man, nagimanduan na sila panahon pa sa daang kasabutan. Ingon ang langit nga man, ospartin lakim, count for yourselves. And then niingon na po ang langit nga man siya, Sheba, Shabbatot, Timimot, ingon siya 7 complete Sabbats. Inag-ipon nga magabot sa Levitico 23:15 pagka-16, ingon siya, and the tomorrow after the Sabbath, sa 7 Sabbath siya tomorrow, pagkaugma after the 7 Sabbath will be the commission. Ang Grego nga, ang Hebrew nga commission, pagdagan ka na sa Grego, Pentecoste. Pagdagan nga to sa Espanyol, Pentecostes. Pagdagan nga to sa English, Pentecost. Pero sa Hebrew, anak, commission. So, kung imo nang patuhuon nga Sunday, dakong maguba nimo ang plano sa langit ng amahan nga naman, ipakount na for 7 Sabbaths going to Pentecost. Basta mga kaigsuuna ni takna sa kagabhion, di na lang tamon sa magnulti patagmaot, dili na maayo, basta ang presentation, ang wording sa Hebrew o sa Griego, always na plural ang ipasabot. Kaya mo count sila 7 Sabbaths. Basta ang Domingo, ni Musaril. Gidawat na to, nga kanang pag-akto nito, Domingo to pag-akto. Adto, walay mabasa. Wala may mabasa sa Hebrew Greek na Domingo, pero masabot to Domingo, pero ang mabasa, kung imong i-translate, ikad ba siya ba to? Padulong man di ay sa usa sa mga ipapahulay. Sa Griego, Ismian Sabatong, dili man di ay Domingo. Ikaw dahil sabot, ninyo diya, padulong ngadto sa usa sa mga ipapahulay. Kung Domingo na, inlong dahil nimong padulong. Domingo na ko na, di dahil nimong padulong. Padulong ka nagpasabot, nag-istot siya, paadtuan, asa mo ito, pagka-ikapito, primerong Sabat, sunod, ikaduha na pong Sabat, padulong, hangtod mga potog 7 Sabats, 49 days tanan, pagkaugma, Pentecoste sa Griego. Usa ni ining takna sa kagabiyon, akong ipanghinaot, mutuo manong sa dili, nga sa naminaw, basta ang presentation nagtudlo, nga na ay computation going to Pentecost. Mayong gabi ka ninyong tanan.
Atong yun nga mabalhin ang atong lectern dire sa kilid sa right side. Okay, natapos ang 5-minute rebuttal ni Brother Ismael Bahinting. O karon ang rebuttal usab 5 minutos ni Brother Paul San Pablo Alima nga affirmative side nining atong dialogue karong gabi una. Andam na ba ang timer? Okay, time starts now. Kung atong paminawan ng atong kaatbang, mura po insakto. Pero nasood siya sa laang sa akong pangutana kanang sunod nga adlaw sa Sabat din ha. Di ba Sabat man po na? Uyon ka ba ka Domingo na? Ni uyon siya ka Domingo. Unsa mang adlaw na banhaw ang Ginoo, ang tubag Domingo. Unsa man nga adlaw to nga nabanhaw ang Ginoo dinhi sa New Testament nga gihubad sa mabatid sa Griego. Si Mr. Kaatbang nako dili ko motuhoy ni kay di man ibatid sa Griego. Dito gyud ta sa mga makinadmanon nga naghubad sa balaang kasulatan. This Sabbath day, at even which doon it the morrow after the Sabbath, Mary Magdalene and the other Mary came to save the sepulchre. Sa adlaw nga miadto si Maria Magdalena ug ang laing Maria sa lubnganan ni Jesus, adlaw tong Domingo. Ug sumala dinhi the Sabbath day. Sabbath day itong Sunday. Di lang mudawat si akong kaatbang kay mapildi man gud sa mudawat. Mao nang grabe na lang niyang likay-likay. Kay pero nakaangko na gid siya nga kung ang isa ka sabaton din ha usa ka adlaw kanang laing sabaton din ha iyang giingon nga usa ka semana aron mo lihay siya nga dili kana Domingo. Domingo kana ang isa ka sabaton sa Mateo 28 versikulo 1. Dayon midagan sa Pentecost. Di man na may topic namo ng Pentecostes. Kanang ganing kaatbang nimo nga mulihay na sa laing topic, buti pasabot dili niya makaya sa pagguba ang akong proposisyon kay what ko naman sa laing topic. So, mura ko no siya nakapabor. Pero sa unang Korinto 16:2 unsa may giingon dinhi? On the first day of the week, specific ha, on the first day of the week, dinhi sa ubang mga translation kada Domingo. Unsa man ni sa Grego? Katamian Sabato. Sa ato pa kanang specific nga Sunday, kanang kada Domingo, Sabat kana. O dili man ni nasulod sa Pentecost, Mr. Kaatbang. Mao nga ako bitaw sa gipangutanan naa ka ba ika-presentar bisan usa na lang ka translation sa Bible nga mopapor niya nang imong hunahuna? Wa man giisa bisan usa kahubad nga mipapor sa iya. Kay kung makahatag sa usa o duha ba o tulo daog ni siya. Ako perti magdadhana kung mayong kanang Mateo 28:1 kada Domingo na daog sa bato mapruibahan ta ka. Unang Korinto 16:2 dili na ni siya nasulod sa Pentecost nga count mo nga every pag-count kag every Sabat kay dili naman na siya panahon sa Pentecost, retirado naman sa specific on the first day of the week which is Sunday. O kana according sa sulat ni San Pablo, katamian Sabaton, Sabat gihapon ng every first day of the week which is Sunday. Wa gyud sa kaguba. Mao nang dili siya ka hatag og translisyon nga gikan sa batid nga mga maghubad sa Griego o bisan usa ka translisyon kay wa man gyud mipabor sa iyang hunahuna kanang iyang hunahuna wa man gyud mipabor ni ana mo nang dili gyud siya magapruiba o bisan usa ka translisyon nga mopabor sa iyang topic. Nagtuog gyud ko nga usa ka mega tsunami ang mudas magkanako kay kini pila na ni kabulan namong preparasyon. Apa nakita nako nga ang pag-atake sa akong kaatbang mula naghuyuhoy diya sa dagat kawa gyud makatando sa proposisyon nga akong ipribahan. Morning, mga kaigsuonan ko, kining atong pag-ila nga ang Domingo adlaw ipapahulay kini o Sabat founded kana sa balaang kasulatan gikan pa dito sa Grego. Ang nakasayop niya kay wala siya mogamit og mga translation nga dynamic equivalence. Ang iya dito ra sa focus
sa formal equivalence. Kapag ato dahil ng Sabton, kanang Sabat din nga duha, reperado na sa Sabado, o iyan ang giuyunan, nga reperado sa usa ka adlaw, dito lang siya di muuyon sa Domingo nga usa ka adlaw, ugwa sa kaguba sa atong topic. Okay, daghan kayong salamat. Natapos ang rebuttal speech ni Brother Paul Alima sa Tima karong gabi una. Resolved that Sunday is Sabbath in the New Testament. O kinsay daog ato, mag-agad sa inyong pagtimbang-timbang. Daghang salamat. Mayong gabi kanatong tanan. God bless you all. ug inyo nang nabati ang mga kamatuoran dinhi ning atong tulumanon kay usay kamatuoran. Ako lang hinaot nga daghang kamog lakatunan. Daghang salamat.